Global na tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na tayo. Muli po isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga taga-subaybay at mga tagapakinig dito po sa ating programang Global na Tayo sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po natin ang nga po ang ating mga katuwang sa pagsasahing papawid ng programang ito. Of course, nandito pa rin sa ating Wirecast sila Mr. Hero Lucero, si Gidoong Milo Junela sa ating Master Control. And of course, sa atin pong live audio streaming, kasama pa rin natin si Mr. Jerome Toledo. And syempre, ang ating executive producer for today, walang iba kundi si Mr. Jerome Toledo. Ako naman po, ang inyong lingkod, Ray Sampang. Sana samahan niyo po kami sa isa pang edisyong ito ng programang Global na Tayo. Mahalaga po ang pag-uusapan natin. Ano po? At sana po, marapatin po ninyong samahan kami sa edisyong ito. Siya nga pala, bago po ako tuloy ang magpatuloy, paalala lamang po, kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan po ng ating Facebook broadcast live. And of course, sa atin na rin pong ating tinatawag na YouTube channel. Yan. And sa ating live audio streaming. Ayan, ito po sa ating live audio streaming sa pamamagitan ng ating PBS radio app. Ayan, okay? Sana po nakatutok po kayo sa amin sa ating mga social media apps na ito para po tuloy-tuloy tayong makapagbigay sa inyo ng mga balita, impormasyon at mahalagang kaganapan dito sa inyong inang bayan. Okay? Para po sa araw na ito, napakahalaga po ng pag-uusapan natin sapagkat okay, medyo meron lang tayo pumapasok na na audio dito na hindi ko malaman kung saan nanggaling. Sandali. Babalik po kami makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Talagang excited maski na itong ating computer dito sa kabila talagang excited makilahok dito sa ating programa at pasensya na po kayo, medyo nagkaroon lang tayo ng konting glitch dito. Biglang sa sobrang excited ng ating computer dito sa kabila, nag-play siya sa Jazzler. Anyway, ito po uli ang inyong lingkod, Ray Sampang, dito sa programang Global na Tayo. Bakit ko nasabing napaka-importante ng pag-uusapan natin? Because ito po ay bahagi pa rin ng pagtutok natin sa mga isinasagawang investigasyon ng pamahalaan ng gobyerno laban po sa mga anomalous flood control projects. Bakit ba namin tinututukan itong isyong ito, patuloy na tinututukan? Bakit? Napaka-importante po kasi nito sapagkat ito ay pera na ninakaw sa kaban ng bayan. Ito ang mga perang pinapadala ninyo, taxes na binabayad ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas, maging taxes na pinapadala po ninyo sa pamamagitan ng inyong mga remittances sa ating mga overseas Filipino workers. Kaya napakahalaga po nito at ramdam namin ang ang agam-agam ng inyong mga damdamin pagdating sa mga ganitong usapin. Kaya hangga't maaari binibigay po namin sa inyo ang mga impormasyong ito, mga balitang ito
Hindi upang magdulot ng pangamba, kundi upang maliwanagan tayo. Lalo na yung kayong mga overseas Filipino workers, mga migranteng Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho na sa ibang bansa para po makita ninyo ang tunay na impormasyon at makita ninyo ang tunay at klarong direksyon sa usaping ating tatalakayin. Ang tatalakayin po natin ay itong issue ngayon dito sa National Irrigation Administration. Opo, narinig po niyo kung tunay. National Irrigation Administration. Patubig ng pamahalaan. Dahil nito po mga nakalipas na araw, especially kahapon, Thursday, hinamon ni Senator Raffy Tulfo ang National Irrigation Administration sa pangunguna ni Administrator Eduardo Guillen na bumaba sa pwesto kung mapapatunayan na merong mga depekto o merong hindi nagawang tamang mga proyekto ang National Irrigation Administration sa mga irrigation projects nito. Sabi nga po sa plenary debates, sa plenary debates ito ito pong proposed 5479 billion budget para sa National Irrigation Administration for 2026 ay kino-question ni Senator Raffy Tulfo dahil may mga irrigation projects daw po na madaling masira. Isa sa binigay niyang example dito ay yung Bulo Small Reservoir Irrigation System sa Bulacan. At bukod po kay Senator Raffy Tulfo, meron ding pinoint out dito si si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Pinares din niya ang National Irrigation Administration na ipaliwanag itong matagal ng delayed na balog-balog multipurpose project dyan sa Tarlac na hanggang ngayon po ay nananatiling hindi pa tapos sa kabila ng mga bilyong piso na pinondo rito mula sa kaban ng bayan. Bigyan naman natin ng pagkakataon ngayon ang ating National Irrigation Administration sa pangunguna ng ating butihing Administrator Eduardo Guillen upang maipaliwanag itong mga naging pahayag ng ating mga senador, lalong-lalo na sa deliberasyon para sa budget ng National Irrigation Administration. Nasa linya na po natin siya ng communication. Magandang umaga po, Administrator Eduardo Guillen. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po. Good morning po sa atin. Alright, maraming salamat po Administrator Guillen sa pagpapaunlak po ninyo sa amin. So, unang-una gusto ko munang kunin ang inyong reaksyon before I go any further. Reaksyon niyo po muna. May basehan ba itong sinabi ni Senator Raffy Tulfo na may mga irrigation projects katulad nitong sa Balo-Balo sa May Bulacan na depektibo bagamat ito'y napondohan pero depektibo pa rin at kung mapapatunayan daw po na may mga naaksayang pondo rito ang sabi niya bumaba na raw po kayo sa pwesto. Ano po bang reaction niyo dito? Yes sir, ito po yung Bulo Dam. Ikwento ko lang po sa inyo kung paano yung naging funding niya para maintindihan natin yung kabuuan ng istorya ng project. Mm-hmm. Nagsimula po itong Bulo Dam na ito noong 2014. So, alam niyo naman po, ang ibinibigay na budget sa NIA, pakunti-kunti naman. So, nagsimula po siya ng 2014, unti-unting budget, hanggang natapos po siya noong 2021. Mm-hmm. 2021 po siya natapos. At, March of 2021 siya natapos. Okay. Yung nauna po kasi yung irrigation facilities. Yung pinupuna po ni Senator Tulfo na infrastruktura ay ginawa po ni R.A. Pahati noong 2014. 2014 po yon. So, hindi rin na-test kaagad ng previous ni administration yon kasi wala pa yung high dam na panggagalingan ng tubig. Okay. Mm-hmm. So, noong natapos yan noong 2021, ay nagkataon naman po pati na bumagyo, At hindi naman po nasira yung high dam kasi dalawa ang component ng irrigation, di ba? Isang high dam at saka isa pong yung irrigation yung mga canals, alam niyo naman po ang panel natin minsan sa NIA, ito yung irrigation facilities natin. Mm-hmm. Ito po yung mga unang natatamaan tayo ng bagyo Yung dam natin, diyan araragasa ang tubig sa gitna yan ng
ilog, Mhm. at yung mga irrigation facilities natin, yung mga kanal natin, yan po ang nagiging drainage ng tubig, baha. So, yung pong ginawa ni RA Pahati na 2014 ay nagkaroon ng damage. Okay. Yun lamang po, hindi yung buong project dahil yung kanal ang nagkaroon po ng damage. Okay. So, dahil ako naman na po, nadatnan kong problema yan, sabi ko ayusin ng kontraktor. Mhm. Pero hindi ko siya basta pinaayos dahil nakita ko may flume. Ibig sabihin may pressure. So sabi ko, kaya nag-leak yan. Kasi pinakita ni Senator Tulfo, may leak talaga eh. Ito yung elevated flume, So sabi ko, may leak yan, ibig sabihin, ang kailangan yan ng yung bakal, yung steel plate. Alright. So pinalagyan ko ng steel plate sa loob ng kanal. So yun po yung tinatanong ni Senator Tulfo kung nagawa ba ng maayos. Alam ko po nagawa ng maayos yun dahil pinamonitor ko po. Pero iwanagin ko po, nung nirepair ng contractor, wala pong no cost to the government. Okay. Wala pong ginastos tayo ng pundo. Alright. So, ang nasira, liwanagin ko lang po administrator, based on your explanation, ang nasira yung pinakakanal na dinadaluyan ng tubig, hindi yung high dam. Ngayon, Hindi po yung high dam. In fact, yung high dam, maayos po yun, at nakatulong pa nga yung high dam para i-regulate yung rumaragasang tubig pababa. Na-contain po niya yung tubig sa taas. Okay. Yung pong elevated flume ang nasira. At hindi ko rin masisi yung unang kasi pinag-aralan ko po bakit nahayaan ito. Kasi para makita mo talaga kung may problema o wala, magkakaroon dapat ng tinatawag na test run. Okay. Yung papadaanin mo ang tubig. Okay. Noong 2014, ginawa yung elevated flume at 2021 natapos yung high dam. There was no way na i-check ito ng previous administration dahil wala pa naman yung paggagalingan ng tubig So, para bang cost na hindi mo pa ikinabit doon sa gripo, hindi mo ma-check kung merong leak. Alright. Nagkaroon ng leak. Pero pinaayos po natin. Okay. Ang pinupunto ba dito ni Senator Raffy Tulfo is yung, alright, sige, hindi nasira yung high dam. This is just for the sake of discussion, Administrator. Alright, hindi nasira yung high dam, pero yung kanal, yung dinadaanan ng tubig, nasira. Ang pinupunto ba rito ni Senator Raffy Tulfo is yung mga, kaya madaling nasira o madaling nabutas o anuman ang naging defect niya, is dahil substandard ang mga materials na ginamit. Hindi naman po necessary na gano'n dahil alam niyo po, sa totoo lang nung ako'y nasa private sector, ang mga project ko dyan sa may Subic, sa Subic area, nagre-repair kami ng mga tumutulong mga housing dyan na yung mga bodega. Pero ilang metro yung mga bunker ng mga Amerikano, ang kakapal na ng semento, may reinforced na yun, pero nagkakaroon pa ng tubig Yan kasing tubig, mahirap mo kasing masiguro na walang leak yan. Pagka-semento, pag-sementado. Kaya nga po nung pinarepair ko yan, ni-require ko na instead of semento, lagyan nila ng steel plate para sigurado ako na walang tulo. Kaya sinisigurado ko po kay Senator Tulfo, walang inaayos ko yan Okay. So, ngayon, itong pinag-uusapan natin dito sa Bulacan, itong Bulos Mo Reservoir, meron na itong steel plate ngayon? Meron. Pinalagay Okay. ko po. At again, at no cost to the government yan Ang sinasabi kasi ni Senator Tulfo din, yung daw ginamit na pondo noong 2014 ay maintenance. Ibig sabihin, yung maintenance na, yung hindi, pinapaliwanag namin sa kanya na ang description kasi ng DBM sa budget ng NIA at sa lahat ng GOCCs ay MOOE, Maintenance and Other Operating Expenses. Pero ang totoo po yun, capital outlay po yun. Yun lang, hindi nagkaintindihan doon So akala niya kasi maintenance yun, pero capital outlay po talaga yun. Ayan. And with that explanation, na-clarify na yun kay Senator Raffy Tulfo? Yes po. At actually, ilang beses na po kami nag-hearing dyan Yung maintenance sa sinasabi niya, lagi po rin namin ina-explain yun Pero hindi po kami nagkakaintindihan doon So, I hope matanong po niya yung mga staff niya at
malaman po talaga na ang pondo ng NIA ay MOOE, lahat, hindi lang NIA, lahat ng GOCCs. Magkano po ba ang napondo dito sa Bulo Reservoir? Ang kabuuan po na ito, hindi ko nagkakamali, 623 million yata ito ang naging pondo po na ito. From 2014 po ito. 2014. 623 million pesos, 2014. Parang gano'n ang kung sa akin, nasa 600, ano yata ito? Okay. 600 million. And I just would like to clarify this, Administrator. Hindi sa kinakampihan ko si Administrator, yung mga nakikinig sa atin. Hindi pa ho kayo Administrator noong mga panahong yun, 2014. Hindi pa kayo Administrator ng NIA. Hindi po. Mayor pa po ako noon sa bayan namin. Kaya pinapaliwanag ko po naman, hindi naman, una sa lahat, hindi naman po ito cost project. At hindi naman po ito, nadatnan po natin problema, pero ganun pa man, pinaayos ko po itong problema na ito. At alam niyo po ba, ang lagi pong sinasabi sa ating counterpart sa at ito rin ang mindset ng ating Pangulo, ang unang tinatamaan po, lalo itong nangyari sa flood control, ang unang tinamaan dyan, doon sa nangyari sa flood control, pag may corruption na ganyan, ay yung ating maliliit na mga kababayan. Sila nagsasuffer. Opo, pero yung mga projects po ng NIA, dapat natin tulungan yan dahil kapag natapos natin po yan, ang unang makikinabang po dyan ay maliliit nating kababayan. Ito yung mga magsasaka. Kaya hindi po kaaway ang NIA. Dapat nga po, alam mo, sir, sabi ko nga sa isang interview ko, ako ang followers ni Senator Tulfo, nasa 30 million. Subscribers, kasama po ako doon. Okay. Dahil siyempre ako naniniwala doon sa kanyang pinaglalaban na kapag kamali, paglaban niya. Pero ang dapat niyang ipaglaban dito ay yung ating mga farmers po. At tama rin naman siya, yung mga korupsyon sa mga buwan na yan. At ako naman nakikiisa dyan. Ako naman po, kami naman po sa NIA ngayon ay tumutulong at gumagawa kami ng sistema para maiwasan po naman yan. Pero hindi ko naman sinasabi na ang NIA 100% kasi lahat ngayon, alam mo, kahit simbahan na perception of corruption dyan Yes. So, ang sinasabi ko po, pinagawa namin lahat ang makataya natin, kasama ang ating mga end users na maayos yung project na i-deliver ng NIA. Katuwang namin ang IAs natin dyan. Okay. Pero Administrator, meron pang isang senator, si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Ang parang humihingi rin ng explanation dito sa matagal ng delayed na Balog-Balog multi-purpose project. Dito naman yan sa Tarlac na hanggang ngayon ayon sa kanya ay hindi pa raw tapos bagamat bilyong-bilyong piso na ang naibuhos dito. Totoo yan. Ano po ba estado ngayon nitong Balog-Balog multi-purpose project sa Tarlac? Pwede ko bang ibigyan din kayo ng konting background niya? Opo, go ahead po. Yung balog-balog na yan, ay tama rin si Senator Lacson, yung balog-balog at si Senator Marcoleta, sinimulan yan noong si former President Corazon Aquino. Okay. At nagsimula talaga ang construction ng project na yan, yung full time construction niya noong panahon ni former President Benigno Aquino Jr. Yung anak na. Parang tagal. Ba't parang ang tagal? No. Matagal. So talaga matagal. And then na-terminate po yan noong panahon naman ni former President Duterte. 2020, if I'm not mistaken, 2021 yata. Alright, let me cut you there, Administrator. When you say na-terminate sa panahon ni dating Pangulong Duterte, what do you mean? Na-stop na yung pondo? Natigil yung proyekto? Na-stop po, natigil yung paggawa dahil hindi nag-perform yung contractor. Kasi ang rason, nakita ko naman yung rason ng contractor doon. Paano hindi ako mag-negative slippage? Sabi niya, COVID. That was COVID time po . Okay. Kaya hindi po talaga nag-negative slippage. Alam niyo naman po, pag negative slippage, talagang terminate ng gobyerno yan . So, na-terminate noong panahon naman ni former President Duterte. Okay. Kaya inabutan po natin yan. Hindi ko naman po, yung natitirang pera, hindi ko naman kaagad pwedeng ipabid. Dahil po, more than 2.5 billion yung project, kailangan mong ipa-approve ulit sa NEDA board. So, ipinasok namin sa NEDA and na-approve po this year, 2025. Kaya kami po, nagpabid na po kami this year at
na-award po namin na itong October lamang po eh. In fact, mobilize lang nung contractor nung last week. Alright. So, wala pong corruption pa on our part kasi sinisimulan pa lang po namin. In fact, binuhay lamang namin yung project na yan kasi nga ang bili ng ating Pangulo ay matagal na nagtitiis yung mga kababayan natin dyan sa Region 3, especially sa Tarlac. Sabi nga niya dalawang presidente ang Aquino na dumaan dyan, tagabyan na sila, hindi nila natapos. Totoo So, naman. diba, tayo na ang magtapos dyan. Sabi niya, kaya pinunduhan po niya yan eh. Diyan mo rin makikita, sir, yung mindset ng ating Pangulo. Ano? Hindi siya namimili ng kulay, wala siyang kulay sa politika. No? So, yun ang nirespeto ko yung karamihan. Kaya nilakad po namin yun, pinapunduhan natin ulit, pinaprubahan sa board. Ngayon, kasi simula lang natin, so huwag naman nilang sabihin may corruption ka agad, kamumobilize pa lang po ng contractor natin. Ayun, okay, sige. Well, sa tingin nyo ba, well-informed itong ating mga senators na ito sa tunay na takbo ng finances at daloy ng pagpupondo sa mga proyektong ito for them to really be able to objectively assess itong mga projects na ito ng NIA? Well, marami pong staff sila at saka magagaling pa rin ating mga senators. So I would assume po na but tayo naman magpapaliwanag po pag tinanong nila tayo. So yun po yung side lang naman ng NIA. Pero magkano Hindi po na ba? po yan, sir. May isa pang point si Senator Lacson kahapon, yung tinanong niya kung ilan yung 100% na gumagana na system ng NIA. Ano po? Kasi sa national system natin, may more than 200 tayo eh. No? Pero ang estimate namin, ito yung estimate lang, I might be wrong, kina-check pa lang namin. Kasi ang tanong ng ating kagalang-galang na senador, 100% yung kanyang efficiency ng irrigation. Pag sinabi mo ito kasing 100%, ibig sabihin po niyan, 2 beses kang makapagtanim sa isang taon. Okay. 100%. Iilan lang naman yung high dams natin. Yung high dam natin, yun may nakakaipon ng tubig. Kaya kapag tag-araw, pwede pa rin siya magpatubig. Ano po? Puro run of the river tayo, puro diversion eh. Ang sinasabi po namin is that lahat ng ilog sa buong Pilipinas ay silted. O natatabunan na o mababaw na. So yung carrying capacity ng tubig ng ilog natin ay kukunti na. So hindi niya mapatubigan ng buo yung ating system. Alright. Kaya nga nakikiusap tayo sa Department of Public Works and Highways na magtayo sila ng mga sabo dams along sa mga rivers natin para ma-address yung siltation kasi problem, climate change. Di ba? So, yun po yung kaya nag-react siya nung sabi namin na hindi 100% lahat yung pero dahil po sa climate change yan. Alright. Now, after all that has been said and done, Administrator Guillen, what do we expect to happen dito ngayon sa dalawang irrigation projects na ito? Yung Bulo Dam, tapos naman na po yun. I-repair na nga ako Wala na na yung nga Bulo Dam. diba? Yung pinapakita namin picture kay Senator Tolfo siyempre, iba naman yung kanyang kaya nga, pupunta po kami doon para ipakita sa kanya na talagang yung problema na flume ay dumadaloy naman talaga ang tubig. And of course, dito naman sa Balog-Balog, ay matatapos po yan namin. Lalo na po kung walang kasi minsan yung isang issue rin nila kahapon, di ba? May mga nagrereklamo daw mga kapatid nating IPs doon dahil humihingi na sila rin ng danyol o kabayaran doon sa doon sa pagpasok ng project. Gusto kong liwanagin lamang po yung tinatatayuan ng dam ay hindi po yun under ng NCIP. Ang labas po yun. Kaya lang pag sinubmerge mo kasi yung dam, merong tatamaan sa kanila, Now, yung original na MOA with NIA together with NCIP, nasa 900 lang yata, kung di ko nagkakamali, ang kasama doon na dapat i-compensate ng NIA. Ito po yung napunduhan. Ito ngayon, grupo nila Annalyn, pumapasok ngayon. Additional ito. Tinatanong nga namin sa NCIP, sila ba ay tunay na mga kasapi dito sa IP? Kasi kung tunay, bakit ito lang ang pinirmahan nyo nung una? 900, ba't nagdadagdag kayo ngayon? Mahaba-habang usapin pa yan. Wala pang sagot ang NCIP sa amin. Kasi sabi ko, baka kami makuha dyan. Tama, Hindi ko makukuha. sinasabing sila
makukuha kami dyan kung bigla kami magbabayad. Kasi, Totoo, di ba, totoo. yung ibang projects, Baka maakusahan pa kayong ano po diyan malversation o redirecting of funds Okay, dito sa mga ganyang isa. Tama po, Baka kasi sabihin yung mga ibang ghost. projects po, meron silang- Baka sabihin meron ghost silang ano yan? tinatawag na ano ba? Baka sabihin ghost beneficiaries yan. Wala naman sa official list yan. Well, ano niya, Administrator, gusto ko man pahabain itong usapin natin ito. Kaya lang, napakasarap ng usapan natin. Pero siguro, we will have to make a part 2 dito para mas ano. Pero at least malinaw po yung paliwanag ninyo. And we will try to disseminate that information, yung paliwanag po ninyo para naman makarating sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga overseas Filipino workers na sumusubaybay din sa mga kaganapan dito sa Pilipinas. Maraming salamat po, Administrator. Salamat na po. Thank you po. Morning po. Good morning. Ang ating pong National Irrigation Administration Administrator, walang iba kundi si Engineer Eduardo Eddie Gilian. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pero bago ako magpaalam, bago ako magpinid, ganap na alas 11 ng umaga, ilang minuto na lamang po, sasain nyo na ang bagong programang Bridges on Air. Yan po ay sa pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas World Service, at ng Commission on Filipinos Overseas. Bridges on Air, dito yan, sa Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat po. Thank you very much at ingat po tayong lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.